Nakakagulat sa Batangas. Dalagang 18 taong gulang, buntis sa may-ari nga hotel na U60, pangyayaring nagpabigla sa lahat. Isipin mo, isang batang dalaga, sariwa pa ang kabataan, na nahulog sa isang lalaking halos 3 beses ang edad niya. Isang kwentong punong sakit, pag-ibig, at katapangan na magpapahinto sa iyo at mag-isip tungkol sa totoong buhay. Manatili ka dahil ito ay kwentong hindi mo malilimutan. Si Ana ay ipinanganak sa isang mahirap na pamilya sa liblib na baryo sa lalawigan ng Quezon. Namatay ang ina niya nung nasa ika-4 na baitang pa lamang siya. Ang ama naman ay na-stroke at nakahiga na sa kamahalos 2 taon na. Lahat ng pabigat sa bahay ay nasa balikat ng dalagang wala pang 18 taong gulang. Habang ang mga kaedad niya ay masayang naghahanda para sa kolehiyo, si Ana ay nag-impake ng pangarap sa pag-aral para maghanap ng trabaho. Wala siyang hinanakit sa tadhana. Para sa kanya, ang makita ang ama na buhay pa, nakangiti, at may mainit na kanin ay sapat ng biyaya. Sa kanyang ama, naluhaan nang sabihin sa kanya na huwag isakripisyo ang kinabukasan para sa kanya. Ngunit yumuko lamang si Ana at hinawakan ng mahigpit ang kamay niya, habang buhay ka pa, tatay, may daan pa ako. Kapag gumaling ka, mag-aral ulit ako, hindi pa huli. Pagkatapos ng 1 buwang pagtatanong-tanong, ipinakilala siya ng pinsan niyang si Liza sa trabaho bilang tagalinis ng kwarto sa isang 3 palapak na hotel malapit sa dagat sa Batangas. Hindi marangya ang hotel na ito tulad ng malalaking isa, ngunit maayos, malinis, at ang nga bisita ay disenteng tao. Ang may-ari na si Mang Arturo ay isang lalaking 58 taong gulang, bihirang magpakita, paminsan-minsang dumadaan lamang para suriin at tahimik na umaalis. Si Ana ay masipag sa trabaho, hindi nagrereklamo sa dumi o pagod. Lagi siyang nakangiti ng magalang sa lahat, hindi makikipag-away, hindi madaldal. Minsan, may bisitang nabasag ang baso at sinisi ang tagalinis, ang manager ay makmumulta sa buong shift, ngunit si Ana ang kusang umamin kahit hindi niya shift iyon. Ang gawaing iyon ay nakparespeto sa maraming ngunit nagdulot din ng inggit sa ilan sa hotel. Minsan, dumadaan si Mang Arturo, nakikita niyang si Ana ay nakayuko sa paglilinis ng sahig o pag-ayos ng kama. Humihinto siya sandali. Sa una, isang sulyap lamang, pagkatapos ay mas matagal na titi, ngunit hindi siya nagsasalita, gagalaw lamang ng ulo bilang pakilala. Walang nakapansin, walang naakala na ang masulyap na iyon ay simula ng isang relasyong magpapabigla sa lahat. Isang dalagang bagong 18, payat, malinis ang muha, punong pagnanasa sa buhay, at isang lalaking malapit sa 60, may karanasan, malungkot, tahimik sa gitna ng maingay na buhay. Walang nag-iisip na makasama sila sa isang kwadro, ngunit ang buhay ay hindi nagpapaalam sa sinuman. Isang hindi inaasahang aksidente sa isang gabi ngang ulan sa Hunyo ay nagbago ngang landas ng kanilang buhay nang hindi nila inaasahan. Kinaumagahan, ang Batangas ay natatakpan ng manipis na hamog. Si Ana ay nakaupo nang nakakulot sa bus mula Quezon patungong Batangas. Hawak ang lumang backpack, sa loop ay ilang damit na nakatupi. Isang lumang notebook na may tala mula grade 9 at isang litrato nga noong malakas pa siya bago ang stroke. Huminto ang bus sa terminal, bumaba siya at tiningnan ang dagat sa Batangas na berde sa hamog ngang umaga, ang ngaalon na humahampas sa pader. Malaki at bago ang lungsot, iba sa maputik na daan sa kanayunan. Sa kanyang dibdib ay halo ang saya at takot. Isang dalagang hindi pa lumalayo sa baryo. Ngayon mag-isa sa lungsot. Si Ate Liza ay sumalubong sa kanya sa terminal, naka-makeup, pulang lipstick, mataas na takong na tumutuno sa sementadong daan. Hindi siya niyakap. Kinuha lamang ang bag at sinabi, "Halika na. Malapit lang ang hotel na pinagtatrabahuhan ko. Bukas simula na." Walang oras maglaro. Si Ana ay tumango opo. "Ate, alam ko po." Si Ate Liza ay nakatira sa kaibigan kaya inayos na matulog muna si Ana sa kwarto ngang staff sa hotel. Isang maliit na kwarto sa dulo ang kapasilyo sa ground floor, sapat lang para sa bakal na kama at lumang aparador. Hindi nagrereklamo si Ana, nagpasalamat lamang ng paulit-ulit, mas mainit pa ito kaysa sa butas-butas na bahay sa probinsya. Sa unang araw ng trabaho,
Inatasan si Ana na linisin ang 6 na kwarto, maunan at kumot na magulo, tuwalya sa sahig, baso na may bakas ng lipstick at amoy ngang sigarilyo sa kurtina. Halos 3 oras siyang natapos. Masakit ang likod, pawis na pawis. Dumaan ang manager, nakakunot ang noo. Bakit ang tagal? Bawat kwarto, 30 minuto lang kung mabagal pa. Ibabawas sa sweldo. Yumuko si Ana. Po, pasensya na. Susubukan ko pong bilisan. Si Ate Liza ay nakasimangot lamang. Parang ayaw niyang malaman na makamag-anak sila. Takot na mapagbintangan na pinapanigan ang kamag-anak. Gabi sa kwarto. Nakaupo si Ana nang nakakulot. Tumawag sa ama. Sa kabilang linya. Umuubo ang ama. Anak, pagod ka ba? Mababait ba ang tao diyan? Ngumiti si Ana ng pilit. Opo, tatay. Mabuti po lahat. Bukas maaga ako sa trabaho. Alalahanin mong uminom ng gamot ha? Binaba ang tawag. Inilagay ang phone sa dibdib. Tiningala ang simpleng kisame. Sabi niya sa sarili, tiyaga lang para kay tate para sa kinabukasan. Samga sumunod na raw nasanay siya na sa trabaho. Natuto siyang kilalanin ang uri ng bedsheet, magwalis ng pahilis para mabilis, magtiklop ng tuwalya na hugis sisne tulad ng hinihiling ng hotel. Isang beses habang naglilinis ng sahig, tumingala siya at nakita ang mata ng isang lalaki sa dulo ng pasilyo. Nakapolos shirt na puti, pantalon na gray, hawa ang mali na notebook, mukhang mabait ngunit malungkot ang mata na parang maraming pinagdaanan. Mabilis siyang yumuko, magandang umaga po. Ang lalaki ay tumango lamang at lumakat paalis, walang sinabi. Maya-maya, sinabi ni Ate Liza ng mahina. Siya ang may-ari ng hotel, Mang Arturo. Bihira magpakita. Ingat ka, huwag mapansin. Tumango lamang si Ana. Hindi nagtanong pa. Hindi niya alam na ang sulyap na iyon ay simula ng isang alon sa kanyang buhay. Sa mata nga marami sa hotel, si Mang Arturo ay mahirap basahin. Walang nakakalam kung ano ang gusto o ayaw niya. Walang nangangahas na makipagkaibigan o mag-usisa. Madalas siyang dumating sa umaga o hapon, hawak ang brown na notebook, mabagal ang lakat, tahimik at halos hindi ngumingiti. Tinatawag siyang may-ari na malamig tulad ng yelo dahil kahit batiin ay tango lamang, bihirang sumagot. Kahit may nagtatrabaho ng 2 taon ay hindi pa siya kinakausap. Narinig iyon ni Ana kaya lalo niyang iniwasan. Tuwing dumadaan si Mang Arturo, yumuyuko siyang magalang at nagpapatuloy sa trabaho. Hindi siya tumitingin ng matagal, hindi mausisa, hindi tulad ng ibang batang staff na nagpapapansin para umunlad. Ngunit ang katahimikan niya ang nagpapansin sa kanya. Isang beses, pumasok siya sa kwarto pagkatapos umalis ng bisita. Ang kwarto sa dulungang pasilyo sa ikalawang palapag, madalas ngang dayuhan, mayos ang kama, malinis ang baso, tuwalya na nakatiklop na bulaklak, sahig na mabango ngang cinnamon. Tumayo siya sandali at tinanong ang manager, sino ang naglinis nito? Yung bagong si Ana po, pinsan ni Liza mula Quezon. Walang sinabi si Mang Arturo, ngunit mula nun, naksimulang mapansin niya. Nanatili siyang malamig, ngunit parang mas matagal ang pagtigil ngang hakbang niya tuwing dadaan sa kwarto kung nasaan si Ana. Isang araw, nakita niyang nakaluhod siya sa paglilinis sa ilalim ng kama, basang-basa ang likod sa pawis, magulo ang buhok, tumayo siya sandali at umalis nang walang nakapansin. Isang umaga, dumaan siya sa garahe at nakita siyang nakaupo sa sulok na kumakain ng pandesal. Walang tawag, walang tanong, sulyap lamang at bumalik siya na may hawak na mainit na lugaw na may sulat, kumain ng mayos kung magaang trabaho. Hawa ni Ana ang lugaw, luhaan ang mata. Tumingin siya sa paligid ngunit wala, ang sulat lamang na mayos ang sulat kamay, katulad ng sa notebook ng may-ari. Mula nun, bawat umaga ay may lugaw sa garahe. Walang pangalan ngunit alam ni Ana kung sino. Hindi niya sinabi sa sinuman, lalo na kay Ate Liza. Sa kanyang isip, si Mang Arturo ay parang ama na tahimik na nagmamalasakit sa kanya, isang ulila sa init, isang araw ng malakas na ulan, nakalimutan niya ang payong basang-basa. Pagdating sa hotel, hindi pa nakakapagpalit, lumabas si Mang Arturo mula opisina, nakita niyang nanginginig siya, hindi siya nagsalita, umalis lamang at bumalik, na may makapal na jacket at sulat, palitan ang basang damit,
madaling makasakit. Nanatili siyang hindi ngumingiti, malamig, tango lamang sa halip na salita. Ngunit naintindihan ni Ana, sa likod ng kanyang tigas ay isang pusong mainit at malungkot. Malungkot tulad niya at ngayon tulad niya rin. Wala pa silang maayos na usapan. Ngunit parang may invisible na tali sa kanila, manipis, tahimik, at hindi pa pinangalanan. Ngunit malinaw na espesyal iyon. Mula sa lugaw tuwing umaga hanggang sa jacket sa gabi ng ulan, nagsimulang magbago ang damdamin ni Ana. Hindi ang mabilis na pag-ibig ng dalaga sa binata. Ang nararamdaman para sa lalaking 40 taon ang tanda ay kakaibang init, halongang pasasalamat, pahanga at hindi mapangalanan. Nanatiling masipak siya ngunit ang mata ay sumusunod na sa pamilyar na figura. Tuwing dumadaan si Mang Arturo, sulyap lamang, yumuko ng magalang. Ngunit nararamdaman niyang mas malambot na ang titik niya. At nagsimulang lumabas ang maliliit na bagay. Isang beses, sira ang aircon sa kwartong staff, mainit ang gabi. Kinaumagahan, pagbukas ng pinto ni Ana ay may lumang electric fan sa harap na may note. Gamitin muna, hintayin ang pagkukumpuning aircon. Walang pirma ngunit pamilyar ang sulat. Sa ibang araw, masakit ang tiyan niya dahil sa noodles ng 2 beses. Gabi, habang nakakulot sa kwarto, may kumatok, ang taga-kusina na may mainit na lugaw, inutos ni Mang Arturo, sabi mo raw maputla ka. Natigilan si Ana, hawa ang lugaw na nanginginig. Una niyang binanggit ako sa iba, hindi nalihim kundi sadyang pag-alala, may pangalan. Mula noon, nagsimulang makaroon ka ba si Ana? Magaan tulad ng hangin sa dagat ng Batangas na humahaplos sa balikat ngunit, sapat para magulo ang tibok ng puso ng dalaga. Mula nun, hindi na iniwasan ni Mang Arturo na natiling mabagal ang lakat, mahinahon ang mata, ngunit kung makita siyang naglilinis, hihinto siya at magtatanong ng simple, pagod ka ba ngayon? O kung may mabigat na dala, tutulungan niya. Kahit may mausisang staff, hindi nagsasalita si Ana, nagpapasalamat lamang yumuko, ngunit sa loob ay parang alon na tahimik na humahampas, may lumalaking bagay ng malambot ngunit hindi mapigilan. Gayunpaman, alam nilang pareho ang laking agwat sa edad. Ang tingin ng lipunan ay hindi madali kung malalaman, kaya ang pag-alala ay nanatili sa sapat na antas, sapat para mainitan sa ulan, sapat para maramdaman ang pagmamahal. Ngunit hindi pa lumalampas sa hangganan ng katuwiran, reputasyon at sismis. Sa labas, may mga batang babay na nagpapapansin kay Mang Arturo dahil mayaman, may posisyon. Si Ana naman ay hindi kailanman sinadya ang paglapit. Marahil iyon ang dahilan kung bakit hindi niya maiwasan ang titik sa kanya. Magtitik na sinusubukan niyang itago ngunit lumalambot ng sobra. Gabi iyon, biglang umulan sa Batangas, hangin mula dagat na humahampas sa bubong. Tubig na pahilis sa pasilyo, malamig ang hangin sa likod. Sa kwartong staff sa dulong pasilyo, sa ground floor, si Ana ay may lagnat, mainit ang katawan, pagod ang kamay at paa dahil sa makasunod na gabing trabaho. Nakakulot siya sa kumot, sinusubukang matulog ngunit ang tunog ng ulan sa bubong ay nagpapahirap sa ulo. Madaling araw, tahimik ang hotel na nakakatakot, hangin na sumisipol sa bintana tulad ng iyak sa bagyo. Hinawakan niya ang no na mainit. Tuyo ang lalamunan. Gutom ang tiyan. Sinubukan niyang tumayo para kumuha ang tubig ngunit pagbukas ang pinto ay nahilo siya, bumaksak sa malamig na sahig, tumama ang ulo sa gilid ng aparador, may sugat na dumudugo ng mahina. Nakahiga siya na doon, hindi umiyak o sumisigaw, tahimik na tawag, tatay, pagod na po ako. Sa oras na yon, mayanino sa pasilyo, si Mang Arturo. May ugali siyang suriin ang hotel sa madaling araw pagkatapos ng ulan para sa butas o problema. Nakita niyang nakabukas ang pintong kwartong Steph. Hinala niya kaya. Huminto at natigilan nang makita si Ana na walang malay sa sahig. Magulo ang buhok, dumudugo ang noo, mahina ang hininga, hindi nag-isip ay lumapit siya at binuhat ng nanginginig ang kamay. Ana! Ano ito? Mainit ang katawan niya tulad ng uling. Dinala?
niya siya sa kanyang pribadong kwarto sa ikatlong palapak, na ginagamit lamang sa 10 taon para matulog kung let ang trabaho. Kinumutan niya, nilagay ang malamig. Natuwalya sano, tinawag ang doktor sa gitna ngang ulan. Dumating ang doktor, nagbigay ngang IV para ibaba ang lagnat. Umupo si Mang Arturo sa tabian ni kama, mata puno ay nealala. Sa sandaling iyon, nagbago ang damdamin niya, hindi awa kundi takot na mawala, payat na payat ang batang ito. Sabi ng doktor, kung hindi maingat ay maaring maging pneumonia. Gabi iyon, hindi umalis si Mang Arturo, umupo siya sa tabi habang umulan sa labas, pinunasan ang noniya, mata na puno ngang sakit tulad ng ama, ngunit hindi na tulad ng ama. Kinaumagahan, nagising si Ana, bago ang lugar, malawak ang kwarto, amoy ngang pabango sa unan na nagpa-confuse sa kanya. Paglingon ay nakita, si Mang Arturo sa tabi, mata na may dark circles, natigilan siya. Bakit po ako dito? Mahina niyang sabi. Nahulog ka sa harap ng pinto. Buti nakita ko. Namula si Ana, sinubukang bumangon ngunit nahilo. Tinulungan niya siya, ang malaking kamay sa maliit na balikat, ang init na tahimik na dumaloy, ay nagpagulo sa tibok niya, pasensya na po sa abala. Ngumiti ng mahina si Mang Arturo, sapat para maramdaman ni Ana na may namumukatkat sa loop niya tulad ng bulaklak pagkatapos ng unang ulan. Umaga iyon, tumigil ang ulan, ngunit sa loop nila ay nagsimula ang isa pang bagyo, bagyong damdamin na hindi na maiwasan. Pagkatapos ng gabing punong pangyayari, pinahinga si Anang 3 araw para magpahinga. Si Mang Arturo mismo ang pumirma sa leave kahit hindi niya dati ginagawa. Nakdulot iyon ang tsismis ngunit dahil siya ang may-ari, walang nangahas na magtanong. Sa ikalawang araw, may laknat pa rin si Ana kahit mas mabuti na. Nakadapa siya sa kama, mata sa kisamengang klinik, magulo ang isip. Mula pagkabata, walang lalaking nag-alaga sa kanya ng ganun. Hindi dahil maari siya kundi dahil umupo siya buong gabi, nagpalit ng tuwalya, tumawag ng doktor, nagluto ang lugaw. Ang damdamin niya ay hindi na pasasalamat lamang kundi malambot na bagay, sumisingaw sa kailaliman ng puso. Damdamin na unang nararamdaman ng 18 taong dalaga. Hapon iyon, bumalik si Mang Arturo para bisitahin siya. Hawak niya ang basket ng prutas, ilang kahon ng gatas at lugaw. Hindi marami ang sinabi, tinanong lamang kung mas mabuti na. Tumango si Ana ng mahina. Opo, bukas makakatrabaho na ako. Tiningnan niya. Siya sandali at dahan-dahang sinabi, sa bahay ko muna tayo ngang ilang araw. Tahimik doon, mas presko. Nag-alangan si Ana. Mula pagkabata, hindi niya naisip na papasok sa bahayang lalaki, lalo na 40 taon ang tanda. Baka hindi po bagay. Tiningnan niya siya, mata na walang ibang layon kundi totoong pag-alala. Tinitingnan kita bilang pamangkin. Kung nahihiya ka, may kwarto sa baba, laging nakalok, walang makaistorbo, gusto ko lang na gumaling ka. Mahina ang boses ngunit nagbibigay ng tiwala. Tiningnan ni Ana ng matagal bago tumango. Hapon iyon, umuulan ng mahina. Huminto ang lumang kotse ni Mang Arturo sa harap ng hotel. Binuksan niya ang pinto ng magalang tulad ng ama. Walang maraming salita. Tunog lamang ng wiper at amoy ng mainit na saan na dala niya sa kotse. Ang bahay niya ay malapit sa tabing dagat. 1 minutong biyahe mula hotel. Isang 2 palapak na bahay na simple, bubong na pulang tile, sahig na ladrilyo, halaman ng bougainvillea na namumulaklak sa gate. Inayos si Ana sa maliit na kwarto sa ground floor, kumpleto ang gamit. Malinis ang kumot, may mesa, bookshelf, bintana na tanaw ang hardin, lahat mayos tulad ng kanyang pagkatao. Hindi sila makatabing ang palapak, nasa itaas siya, bumaba lamang para magdala ng pagkain, gamot at paalala. Walang aksyon na lumalampas sa hangganan. Kung may kailangan, tawag lang. Pupunta ako sa palengke. Magluluto ako ng sinigang para sa iyo. Nakaupo si Ana sa kwarto, magulo ang isip, isang kakaibang init sa puso.
Hindi niya naranasan ang ganitong proteksyon. Sa gitna ng teulan sa Batangas, tahimik na dinala ni Mang Arturo ang totoong init, hindi mabilis na pag-ibig kundi protection, malambot at makabuluhan. At mula sa araw na iyon, ang puso ni Ana ay nasimulang mag-miss sa lalaking Arturo. 3 araw sa bahay ni Mang Arturo, halos gumaling na si Ana. Nawala ang pasasanu, malinaw na ang boses, ngunit may nagbago sa loop niya. Pakiramdam ngang seguridad, ginhawa at init na hindi mapangalanan ay sumisingaw sa bawat hininga. Umaga iyon, lumabas siya sa kwarto at nakita siyang nakaupo sa ilalim ng bubong, hawak ang pitsel ng saa, mata sa maliit na hardin na may gulay at kamatis na pula. "Gumaling ka na ba?" tanong niya. Mata pa rin sa malayo. "Opo, pwede na pong bumalik sa hotel." Lumilingon siya ng mahina. Manatili pang ilang araw. "Mahina ka pa? May tao naman sa hotel. Huwag magmadali." Mahina si Ana. "Nahihiya po ako." Ngumiti siyang bihira. "Mabait et toto. Hindi ako nahihiya. Bakit ka mag-aalala?" Hapon iyon, unang beses sa buhay, kumain si Ana kasama si Mang Arturo sa simpleng bahay na iyon. May 3 ulam. Sinigang na baboy, pritong itlog na may sibuyas at kangkong. Hindi masarap ngunit ang pakuhan niyang sabaw para sa kanya. Paglagay ng gulay sa plato ay nagpatibok sa kanya. "Kumain ka." Mukhang simple pero marami akong alam na lutuin. Sanay na akong mag-isa. Nahiya si Ana na ngumiti. Lumalaki ang damdamin. May lalaki bang nakaupo sa harap niya sa mainit na hapunan? Wala. Mula nang mamatay ang ina, sakit ng ama, sanay siyang kumain mag-isa, may luha. Bawat gabi, si Mang Arturo ang nagluluto. Pagkatapos, siya ang nahuhugas. Si Ana ang nagpupunas ng mesa, nagwawalis. Hindi maraming usapan, ngunit puno ng kapayapaan ang espasyo. Ang masimpleng bagay ay nakpaunang tibok sa 18 taong dalaga. Isang gabi, umulan ng malakas, nawala ang kuryente. Nagbabasa si Ana ng matakot sa kidlat. Bumaba si Mang Arturo na may 2 kandila. "Takot ka ba sa kidlat?" "Opo, mula pa kabata po." Inilagay niya ang kandila sa mesa, umupo sa tabi. "Wala iyan, andito ako." Simpleng salita. Ngunit nakpatibok ng malakas sa dilim ng kandila. Lihim niyang tiningnan siya. Mukha niyang may pawis, buhok na may puti, mata na mahinahon ngunit malungkot. Sa gitna ng ulan na walang ilaw, 2 taon na matanda at bata ay tahimik na nakaupo ngunit puno ng alon sa loop. Mula nun, ang hapunan ay hindi na simpleng pagkain. Naging tali na invisible na nagbibigkis sa 2 puso. Nagsimulang maghintay si Ana sa kanyang pag-uwi para kumain. Si Mang Arturo naman ay nagluluto ang sobra sa gusto niya. Kahit hindi sinasabi, ang mga pag-alala na walang pangalan, damdamin na hindi pa pinangalanan, ngunit lumalaki ng dahan-dahan sa bawat araw, bawat hapunan, bawat titik na tahimik. Gabi iyon. Tahimik ang langit, walang ulan. Tunok lamang ang kulisap sa hardin. Halo ang mahinang hininga sa maliit na bahay. Hindi makatulog si Ana nang matagal. Kahit gumaling na ang katawan ngunit may bagay sa loop na nakpatibok ng malakas. Hindi niya alam kung kailan nagsimula, ang titik ni Mang Arturo ay nakpahiya sa kanya. Basta titigan ng matagal, magulo ang tibok, basta magtanong, "Masarap ba?" ay nabibigla ang lalamunan. Damdamin na hindi tulad ng ama-anak, hindi respeto lamang kundi bago, malambot na sumisingaw na nagdudulot ng saya at takot. Halos 11 ng gabi, uhaw si Ana. Dahan-dahang lumabas sa sala, papunta sa kusina para kumuha ng tubig nang makita niyang bukas pa ang ilaw. Si Mang Arturo ay nakaupo mag-isa. Ang dilaw na ilaw ay nasa mukha niya, tahimik na nag-isip. "Hindi ka patulog?" Natigilan si Ana, mahina. "Opo, uhaw po ako." Tumango siya. Walang dagdag. Alis na si Ana nang bigla siyang maksalita. "Ana, pwede bang umupo ka sandali?" Nag-alangan siya sandali bago umupo sa harap. Naging tahimik nang nakakabingi. Matagal bago magsalita si Mang Arturo. "Akala ko ang natitirang buhay ko ay mag-isa lamang.
Umaga sa hotel, gabit saa, basahin libro tapos tulog. Tiningnan niya siya, ngunit mula nang nandito ka, nagbago lahat. Si Ana ay hinigpitan ang kamay sa kandungan, malakas ang tibok. Hindi siya tumingin ng direkta, ngunit ang tainga ay alerto, bawat salita ay nakaukit sa puso. Hindi ako magaling magpahayag, lalong ayaw kong gawing mahirap para sa iyo, ngunit ayaw ko ring itago ang nararamdaman ko. Huminto si Mang Arturo, mahina ang boses. Mahalaga ka sa akin, higit pa sa may-ari sa empleyado, higit pa sa pag-aalala sa estranghero. Ngunit alam ko na bata ka pa. May kinabukasan. Ako naman ay papalapit sa Shasti. Si Ana ay tahimik, hindi dahil sa gulo kundi sa emosyon, luha na lumabas ng walang dahilan. Lumapit si Mang Arturo ng malambot. Kung makakita kang mas bagay, hindi kita pipigilan. Ngunit kung hindi ka takot, gusto kong nasa tabi mo, alagaan ka tulad ng araw na ito, ngunit may malinaw na posisyon. Ang salitang iyon ay magaan tulad ng hangin ngunit tumama ng direkta sa pusong 18 taong dalaga, pusong magulo sa unang emosyon. Si Ana ay nabigla, Mang Arturo, ako, ngumiti siya at inabot ang kamay, huwag sagutin agad, alam mong totoo ako, hindi nagmamadali. Hihintayin ko. Gabi iyon, bumalik si Ana sa kwarto, kamay sa dibdib. Malakas ang tibok ng walang ayos. Ang salita niya ay paulit-ulit sa tainga. Totoo ako, unang beses sa buhay na narinig niya ang ganito, hindi mula sa batang lalaki na pabigla-bigla kundi mula sa matandang lalaki na matatag, mainit na sapat para sa buong buhay na kapayapaan. Pagkatapos ng totong pahaya ni Mang Arturo, nagulo ang loop ni Ana. Hindi na siya makatulog ng payapa. Isip ay palaging nasa titik niya, mainit na boses at salitang nagpasikip sa dibdib sa emosyon. Totoo ako, tatlong salita na magaan ngunit mabigat tulad ng langit sa puso ang batang dalaga. Sa mga sumunod na araw, naging tahimik si Ana. Kahit normal pa rin ang pakikitungo ni Mang Arturo, nagluluto pa rin, nag-iwan ng lugaw na gusto niya. Minsan tinatanong kung okay na, ngunit parehong naintindihan na ang espasyo sa kanila ay nakbago na, hindi na may-ari at empleyado, hindi simpleng proteksyon ang matanda sa mahina, kundi bagay na namumukatkat ngunit hindi pa pinangalanan. Hapon iyon, humingi si Ana ang pahintulot na lumabas. Pumunta siya sa park malapit sa dagat, sa pamilyar na bench, kung saan dati kasama ang ina na kumakain ng halo-halo sa bata pa. Ngayon mag-isa siya sa gulo na walang naiintindihan. Tiningnan niya ang tahimik na langit, nagtataka kung may naiintindihan ba ang nararamdaman niya. Sa isang banda si Mang Arturo, matandang may karanasan, mabait, tahimik na nagbigay ng pagmamahal, proteksyon. Sa kabilang banda ang sismis ngang lipunan, tingin ng tao kung malalaman ay sasabihin na ganit siya sa pera o walang hiya na dalaga. Natatakot siya sa pagkakamali. Takot na hindi niya alam ang sariling damdamin ngunit kung walang damdamin bakit nanginginig ang puso tuwing tinitingnan siya? Gabi iyon pag-uwi, nagluluto pa rin si Mang Arturo. Pumasok siya sa kusina ng mahina, tulungan ko po kayo. Lumilingon siya ng ngumiti, upo ka muna, malapit na. Tiningnan niya ng matagal bago yumuko. Mang Arturo, hindi ko pa alam ang sasabihin ko. Huminto siya ngunit hindi lumingon. Mahina ang boses. Hindi ako nagmamadali. Basta isipin mong mabuti, hindi pwedeng pilitin ang damdamin. Kung wala, isipin na lang na walang nangyari sa usapan natin. Hinikpitan ni Ana ang kamay. Paano kung pareho ang nararamdaman ko? Natigilan si Mang Arturo at lumingon, mata na malambot tulad ng dagat na tahimik. Hihintayin ko na sabihin mo iyan, kapag handa ka na. Hindi na nagsalita si Ana. Ngunit gabi iyon, siya mismo ang nagbrungang sa at inilagay sa mesa. Nagbuhos ng isa para sa kanya bago bumalik sa kwarto. Iyon ang sagot niya. Nag-alangan. Ngunit malinaw na hindi niya tinanggihan. Kailangan niya lang oras para maniwala na ang ganitong pag-ibig ay possible at karapat-dapat ipaglaban. Maaring nanatiling payapa kung hindi sa umaga na iyon. Bumalik si Ana sa hotel, gumaling na, mas masaya pa nga. Pagkatapos ang halos 10 araw sa bahay ni Mang Arturo,
Parang lumabas siya sa ibang mundo, hindi na ang helpless na dalaga. Ngunit hindi niya inaasahan na nagbago na lahat. Pagpasok sa admin area, ang unang tingin mula kay Ate Josie, matagal na receptionist, hindi na pamilyar kundi mabilis na sulyap at simanggot na pagtalikod. Maya-maya, sa restroom ng staff, pagpasok ni Ana para magbihis, ang bulong sa gitna ng fan ay narinig niya. 10 araw na absent pero nakareserve pa ang pwesto. Tapos light shift pa, bata pa pero may baker. Sino ba hindi nakakaalam? Natigilan si Ana. Mapait ang lalamunan. Walang binanggit na pangalan, ngunit alam niyang tungkol sa kanya at sino ang nasa dulong kwento. Ang malambot na paalala ni Mang Arturo, ang baon na pagkain sa hotel, ang lihim na pabor na ibinigay niya ay nagsimulang mapansin. Ang mabagay na akala niya ay lihim na pagmamalasakit ay naging paksang sismis. Tanghali iyon, nang dumating si Mang Arturo para suriin ang palapag. Paglabas ng elevator ay biglang tumahimik ang dalawang staff. Isa yumuko sa pagbati, isa na kunwaring nagche-cellphone, mata pa rin sumusulyap. Walang sinabi siya ngunit naintindihan niya. Hapon, tinawag niya si Ana sa tech room na bihirang puntahan. May nagsabi ba sa iyo? Tanong niya, seryoso ang mata. Umiling si Ana, wala po, sanay na ako. Tiningnan niya ng matagal at mahina. Pasensya na dahil sa pag-aalala ko napansin kanila. Ngumiti ng mahina si Ana. Ngunit ayoko pong itigil niyo. Natigilan si Mang Arturo. Hindi iyon pag-amin, ngunit nagpasakit sa kanya, halong awa, init at habag. Hinawakan niya ng mahina. Ayusin ko ito. Hindi ka na makakarinig pa. Gabi iyon, tinawag niya ang meeting sa management. Hindi sumigaw, hindi nagtanong. Ngunit malinaw na mula ngayon, sinumang makalat ng sismis na walang batayan, na nakakapekto sa staff ay paparusahan. Nasa serbisyo tayo, huwag magdalangang masamang bibig. Maikling babala ngunit nakpatahimik sa buong hotel. Gayunpaman, kahit tahimik sa labas, salup ng tao ay puno ng duda. Lalo na kung pinipigilan, lalo silang naniniwala na may lihim sa may-ari at 18 taong dalaga. Nagsimulang mag-alala si Ana. Hindi dahil sa takot mawalan ngang trabaho kundi sa takot ng relasyong walang pangalan ay mabago ngang bibig ng tao. Ngunit hindi niya alam na ang totoong bagyo ay nagsisimula pa lamang. Pagkatapos ng meeting na babala, naging tahimik ang hangin sa hotel, walang nangahas na maksismis ng hayagan, ngunit ang inggit ay hindi nawala. Tahimik itong nagbago, sumisingaw sa bawat tingin, gawa, salitang kalahati toto kalahati biro, nararamdaman iyon ni Ana. Tuwing papasok sa kwartong staff, biglang tumatahimik ang usapan. Ang ngiti na sosyal ay naging sulyap na may lihim. Kahit may sinusubukang baguhin ang schedule para ipasa ang mabigat na trabaho sa kanya. Ngunit hindi siya nagsalita, pinili niyang magtiis, tahimik na ginagawa ang trabaho ng maayos, hindi late, walang mali. Dahil alam niyang kung magpapakita siya nga hinaan, lalo silang makakaroon ngang dahilan para siraan siya. Ngunit hindi niya inaasahan na may hindi titigil sa tingin at sismis. Gabi iyon, ang receptionist sa night shift ay nag-report sa manager may bisitang nawalan ng relo sa kwarto 300 fam. Ito ang kwarto na nilinis ni Ana sa umaga. Agad na inutos na suriin ang kamera at gamit ng staff na involved. Tinawag si Ana para mag-explain. Natigilan siya sa gulat. Hindi po ako gumalaw gamit ng bisita, nilinis lang po ayon sa proseso. Isang staff ang nagbitaw ng magaan, kung hindi gumalaw bakit nawala. Walang ibang pumasok, diyan kundi ikaw. Iba pa ay nakunwaring nalulungkot. Siguro aksidente lang ngunit ang tono ay parang siya na ang salarin. Nabigla si Ana, hinikpitan ang kamay. Hindi siya kailanman nagnakaw. Kahit isang pirasong papel ngunit ngayon ay pinagdududahan dahil sa pagmamahal ng may-ari, mabilis na nalaman iyon ni Mang Arturo. Inutos niyang suriin ang lahat ng excess log, kamera sa pasilyo at tawag sa pulis para walang bias. Gabi iyon, pumunta siya kay Ana sa restroom ng staff. Nakaupo siyang nakakulot, mata na pula, hindi umiyak ngunit puno ng sakit. Alam kong hindi ikaw, naniniwala ako.
Tumingala si Ana. Bibig na nakakagat ngunit sila hindi. Naghihintay lang sila na itaboy ako. Alam ko. Tiningnan niya siya, mata punong awa. Lumapit siya, kamay sa balikat niya. Hindi ka mag-isa. Iimbestigahan ko ng maayos. Kung may nak-set up, magbabayat sila. Isang salita lamang, umiyak si Ana. Lahat ng pinigilan sa mga araw ay sumabog. Kinaumagahan, ang resulta mula pulis ay nakpatahimik sa buong hotel. Ang kamera sa pasilyo sa ikatlong palapak ay nakuha ang imaheng receptionist sa night shift, ang unang nakreport na nagbukas ng kwarto 305 ng 10, 40 PM nang wala ang bisita at hindi pa nakalok ng maayos. Sabag niya, pagkatapos suriin ay natakpuan ang nawalang relo. Yumuko siya ng walang salita. Sabi, dahil sa inggit kay Ana, bata at pinapansin ng may-ari kaya sinadyang gawin para mapilitang umalis si Ana sa kahihiyan. Nang lumabas ang katotohanan, biglang tumahimik ang hotel. Ang masulyap, bulong ay nawala. Ngunit para kay Ana, ang sugat ay nanatili sa loop. Ang pagkakaiba, hindi na siya takot dahil may isang taong naniniwala at handang protektahan siya sa lahat ng bagyo. Pagkatapos ng pangyayaring pagsisinungaling, pinahinga ni Mang Arturo si Ana ng 3 araw para magpahinga. Kahit naibigay ang hustisya ngunit mabigat pa rin ang loop niya. Ang sakit ng pagdududa, tingin ng paghusgang ng tao, salitang tulat ng kutsilyo ay nanatili sa malungkot niyang mata. Unang araw ng pahinga, hindi siya umuwi sa probinsya. Nanatili sa maliit na bahay sa tabing dagat na ngayon ay parang totoong tahanan. Nanatiling may distansya si Mang Arturo. Nagluluto pa rin, nag-alala ngunit hindi binabanggit ang damdamin nun. Naintindihan niya. Kailangan niyang oras at sapat ang kanyang pasensya para maghintay. Hapon iyon, mahina ang araw, nakaupo si Ana sa bench sa bakuran, hawak ang lumang libro, ang gintong araw sa balikat niya na nagpamukhang mas marupok. Lumabas si Mang Arturo mula loop, hawak ang basong lemonade. Inumin mo, bagong gawa ko. Kinuha ni Ana ng mahina, salamat po. Parehong tahimik. Tunog ngang chichade sa bougainvillea. Malayo ang tawang ng bata sa kapitbahay. Payapang tanawin na iba sa nakaraang bagyo. Maya-maya, nagsalita si Ana ng mahina. Mang Arturo, sinabi mo nun na ayaw mong masaktan pa ako, di ba? Tumango siya. Oh, dahil marami ka ng pinagdaanan, ayaw kong ang mabait ay ibabangang masasamang bagay. Tiningnan niya ng direkta, unang beses pagkatapos ng maraming araw na iwas. Mahina ang boses ngunit puno ngang desisyon. Kung gayon, kung pipiliin ko kayo, pwede ba? Natigilan siya. Ang salitang iyon ay tulad ng preskong hangin na nagpaalis ng duda. Alangan sa kanyang loop ng matagal. Sigurado ka ba? Tumango si Ana. Pula ang mata ngunit nakangiti. Hindi ko alam ang mangyayari sa hinaharap. Ngunit alam ko na walang nagparamdam sa akin na ako mismo tulad niyo. Hindi ako takot kung ang hawak ng kamay ko ay kayo. Walang sinabi, si Mang Arturo. Inabot niya ang kamay ng dahan-dahan ng may respeto, ang kamay na magaspang sa taon ngunit nangingini tulad ng unang beses ng binata. Inilagay ni Ana ang kanya. Unang hawak nila. Hawak na walang salita, hindi mabilis, hindi malakas ngunit mainit at matibay. Isinadal ni Ana ang mukha sa balikat niya nang bulong tulad ng hangin. Huwag mong bitawan ang kamay ko ha. Hinigpitan niya ang hawak, mahina ang boses, hindi ko bibitawan kung gusto mo paring hawakan. Hapon iyon, hindi malinaw ang langit. Ngunit sa loop nila ay may kakaibang hangin na humihip. Nagpaalis ang takot, alala at nag-iwan ng malambot na damdamin. Totu, nagsimulang tawaging pag-ibig. Pagkatapos hawakan ang kamay, hindi nila inihayak si Ana at Mang Arturo. Nanatili ang buhay na normal, malambot, mabagal, ang pagkakaiba ay may dagdag na tiwala at pag-unawa sa titik nila. Gayunpaman, ang lihim sa tingin ng iba ay mahirap itago sa pagbabago sa loop ng pamilya. At ang hindi pa handa ni Ana, dumating din. Sabado hapon, sinamantala niyang sumakay ng bus pauwi sa ama. Mula nang mamatay ang ina, ang ama na si Mang Pedro ay na-stroke
kalahating ngang katawan na paralitiko. Kahit mahirap ay nanatiling suporta sa buhay ni Ana. Pagpasok sa bahay ay nakita niyang nakaupo ang tiyahin na si Aling Rosa sa tabi nga, kamangang ama ng masungit ang boses. Sabi ko talaga, anak mong maganda pa naman ay masasayang sa matandang iyon. Natigilan si Ana. Hindi pa nakakapag-react ay lumingon si Aling Rosa ng simangot. Nalaman ng buong baryo, absent daw, nakatira sa bahay niya ng ilang araw, balita pa raw ay pakakasalan na. Diyos ko! 18 pa lang pakakasal sa halos 60, hindi iyan tawaging pag-ibig bata, hinikpitan ni Ana ang kamay. Tiningnan ang ama, sinusubukang bumangon si Mang Pedro, pula ang mukha, nanginginig ang kamay. Totoo ba iyan, anak? Yumuko si Ana nang nabigla, tatay, hindi ako nakamali. Alam ko na matanda si Mang Arturo ngunit mabait siya, totoong mahal ko siya. Sumigaw si Mang Pedro, paos ang boses sa kahinaan. Mahal, binigyan kang pagkain, paano mo babayaran? Buhay pa ako pero ibebenta mo ang dangal para sa tirahan? Umiyak si Ana. Hindi ganun. Hindi ako ganit sa pera, hindi sa posisyon. Gusto ko lang makasama ang taong pinakakatiwalaan ko. Pagod na po ako, tatay. Hinampas ni Mang Pedro ang kama, sumigaw, hindi ko tatanggapin. Kung makikipagrelasyon ka sa kanya, huwag mo na akong tawaging ama, natigilan si Ana. Hindi niya naisip na ang amang pinakamahal niya ay makakapagsabi niyon, ngunit naintindihan niya, nasasaktan siya dahil akala ay niloloko ang anak. Hindi niya naiintindihan ang pinagdaanan niya. Tahimik siyang lumabas. Si Aling Rosa ay nagdagdag. Kung pakakasalan mo talaga, huwag ka nang bumalik dito. Iisipin ng baryo na walang hiya kahabang buhay. Sa bus pabalik sa lungsod, sumandal si Ana sa bintana, luha na tahimik na tumulo. Hangin na sumisingaw sa magulong buhok. Hindi niya alam kung paano magpapatuloy kapag ang sariling pamilya ay tumalikod sa pag-ibig na pinili niya, ngunit alam niyang hindi siya babalik, hindi sa galit kundi dahil naniniwala siya ang pag-ibig kong sapat ay lalampas sa bagyong pamilya. Gabi iyon pagdating sa bahay, madilim na, tahimik ang lungsod sa Batangas, tunok lamang ang alon na humahampas tulad ng yakap sa mabigat na hakbangang batang dalaga. Pagbukas ng gate, bukas ang ilaw sa sala. Nakaupo si Mang Arturo doon, tahimik na figura, sa mesa ay 2 baso ng tsaa na umuusok, bagong brew. Nakita siya, mahina na tanong, umuwi ka na, kumain ka ba? Hindi sumagot si Ana. Dahan-dahang pumasok, pula ang mata sa luha na hindi patuyo. Bigla siyang yumakap sa kanya tulad ng bata na nawala ang ina, hinikpitan ang yakap at umiyak ng malakas. Hindi nagtanong si Mang Arturo, hindi nakali. Tahimik na niyakap ng mahigpit. Kamay na humahaplo sa likod tulad ng sabi na andito ako, laging andito. Maya-maya, mahina si Ana. Itinaboy na ako ni tatay. Tumango siya ng mahina. Naisip ko, sa edad ng tatay mo, mahirap tanggapin na ang anak ay mahal ang halos kaedad niya. Nabigla si Ana, hindi ko sinisisi si tatay. Nalulungkot lang ako dahil hindi naniniwala ang pamilya na kaya kong magmahal ng totu. Nag-isip si Mang Arturo sandali at tumayo papunta sa kwarto. Bumalik na hawak ang lumang brown na passbook. Ito ang savings ko mula nang mamatay ang asawa ko. Bawat buwan nag-impok ako ng walang plano. Balak ko kung mag-isa sa pagtanda ay gamitin sa Home for the Aged. Nagulat si Ana sa kanya. Ibinigay niya ang libro at sinabi, ngunit ngayon may ikaw na. Kung gusto mong umalis, ibibigay ko lahat, ibenta ko rin ang bahay. Pwede kang magsimula ulit sa iba. Ano po kayo? Nabigla si Ana. Ngumiti siya, mata na malambot ng kakaiba. Mananatili ako dahil ang totoong pag-ibig ay hindi pinipilit. Kung ako lang ang naniniwala, bakit kita pipigilan? Tahimik si Ana. Tiningnan ang passbook, ang lalaki sa harap. Ang taong handang bitawan para sa kanyang buhay na pinili. Ang taong hindi umiyak, hindi nagsisisi o pumipigil ngunit nagpasakit sa kanyang dibdib.
hindi po ako aalis. Mananatili ako hindi dahil sa bahay o passbook kundi dahil sa inyo. Natigilan si Mang Arturo, unang beses na pula ang mata niya. Lumapit si Ana, hinawakan ang kamay niya, ayaw ko nang tumakbo. Kung sino man hindi naintindihan, pabayaan, basta naniniwala kayo sa akin at naniniwala ako sa pag-ibig na ito na totoo. Unang beses na hindi itago ni Mang Arturo ang damdamin. Niyakap niya ng mahigpit. Salop niya, matagal na malamig. Biglang may apoy na uminit. Gabi iyon hindi marami ang salita. Ngunit sa katahimikan, ay malinaw na. Kahit tumalikot ang mundo may isang nanatili at isang nangahas na hawakan ang kamay at lumampas sa bagyo. Mula sa gabing iyon, hindi na itinago ni Ana ang damdamin kay Mang Arturo. Kahit hindi inihayag ngunit sa bawat titik, gawa ay puno ng ang pag-unawa at tiwala. Bumalik si Ana sa trabaho sa hotel. Si Mang Arturo ay naging mas maingat. Bihira siyang magpakita, lihim na sinusubaybayan, iwas sa sismis. Ngunit ang darating ay darating. Isang lalaking middle-aged na si Mang Fins, general manager ng hotel, nagtatrabaho kay Mang Arturo ng 15 taon, kaibigan din na bihira, nagsimulang mapansin. Isang beses, dumaan ng maaga sa bahay ni Mang Arturo, nakita niyang lumabas si Ana mula gate, hawak ang basura, mukhang bagong ligo, walang sinabi, kunot lamang ang no at umalis. Kinabukasan, sa internal meeting, direkta niyang tinanong, Arturo, totoo ba na may pagtingin ka kay Ana? Tahimik sandali at tumango. Totoo, naisip mo na ba? Kaedat niya ang pamangkin ko. Tingin ng iba ay hindi may intindihan. Dadaan-daanan lang, sisiraan. Hindi lang sila, kahit sa hotel nagsisimulan ng magbulungan ulit, huminga ng malalim si Mang Arturo. Naintindihan ko lahat. Ngunit sa edad ko, wala na akong oras para mabuhay para sa bibig ng iba. Mabuhay ako para sa konsensya ko, para sa tama sa akin. Nanatiling nag-alala si Mang Fins. Paano ang bata? 18 pa lang, mahaba ang buhay. Paano kung magsisisiya? Paano ikaw? Kaya mo pa bang masaktan ulit? Natigilan si Mang Arturo at ngumiti ng mapait. Kung magsisisiya, ako ang unang bibitaw. Ngunit ngayon, ayaw kong iwan siyang mag-isa at naniniwala ako sa pinili ko. Tiningnan ni Mang Fins ang kaibigan, matahalo ng alala at awa, ngunit walang dagdag. Hapon iyon, tinawag si Ana sa opisina ni Mang Fins. Tiningnan niya ang batang dalaga sa harap, payat ngunit matatak ang mata. Alam mo na kaibigan ako ni Arturo ng matagal, di ba? Opo, alam ko. Kung gayon, naiintindihan mo ba na kung lumaki ang sismis sa inyo, maapektuhan hindi lang siya kundi ang hotel na ito? Tumango si Ana, opo, naiintindihan ko. At ayaw ko ring maging dahilan ng problema sa iba. Handa ka bang umatras? Nakagat ni Ana ang labi ngunit matatak ang boses na naisip ko na. Ngunit naintindihan ko, kung alis ako ngayon, masasaktan ko ang taong nagtiis ng marami para sa akin. Hindi ako nabubuhay sa reputasyon. Nabubuhay ako sa puso ko. Natigilan si Mang Fins. Hindi niya inakala na ang batang dalaga ay may pusong matatag. Sige, hindi ako pipigil. Ngunit alalahanin, ang pag-ibig kong hindi matibay ay masisira. Dahan-dahan lang para hindi ka magsisi. Yumuko si Ana. Salamat po. Paglabas, alam niyang may maraming lihim na alon sa unahan ngunit may isa nang hindi sumasalungat. Sa mga araw na iyon, nararamdaman ni Ana na may kakaiba sa katawan. Biglang pagsusuka, pagod, antukin at nahihilo. Nagsimulang magduda siya. Sa una, pinakalma ang sarili, siguro overwork o panahon. Ngunit nang delayed ang regla ng halos 10 araw, hindi na niya maloloko ang sarili. Gabi iyon, pagkatapos ngang shift, naglakad siya sa drugstore sa kanto. Lihim na bumili ng pregnancy test. Nanginginig ang kamay sa malit na bagay, itinago ng malalim sa bulsa, mabilis na umuwi sa bahay ni Mang Arturo. Hintayin na nasa kwarto na siya. Dahan-dahang pumasok sa banyo. Malakas ang tibok sa dibdib.
Malamig ang kamay sa kaba. 3 minutong paghihintay na parang siglo. Lumitaw ang ikalawang guhit na pula. Natigilan si Ana, parang umikot ang mundo, hawak ang lababo at bumaksak sa sahig. Blanko ang isip, naririnig lamang ang malakas na tibok ng puso. Buntis ako. Hindi niya naisip ang ganito. Isang dalagang walapang, 19. Tagalinis pa lang, buntis sa lalaking halos 60. Buong gabi hindi siya natulog. Bukas ang mata sa kisame, maraming tanong sa isip, ano ang gagawin? Itatago ba ang bata? Kung itatago, may sapat ba siyang tapang para harapin ang mundo? Kinaumagahan, maagang lumabas si Ana, hindi pumunta sa trabaho, hindi lumayo. Pumunta siya sa maliit na klinik, walang maraming tao para sa ultrasound at check. Kinumpirma ng doktor na higit 5 linggo, nagsisimula ang heartbeat. Nang marinig ang maliit na tibok sa speaker, umiyak si Ana. Kakaibang pakiramdam, halong gulo, emosyon, takot ngunit ayaw bitawan. Hapon pag-uwi, tumayo ng matagal sa harap ngang pinto ngang bahay ni Mang Arturo. Sa loop ay abala siya sa hardin, pakdidilig, mukhang payapa tulad ng dati. Ngunit hindi na payapa ang puso ni Ana. Mang, gusto ko pong kausapin kayo. Lumilingon siya. Nakita ang maputlang muha. Nag-alala. Pagod ka ba? Pumasok ka muna. Hindi po. May seryosong sasabihin ako. Umupo sila ng harap-harap sa sala. Kinuha ni Ana ang test mula bulsa at inilagay sa mesa. Pula ang mata ngunit hindi umiwas. Buntis po ako. Anak niyo. Natigilan si Mang Arturo, parang yelo ang katawan ng ilang segundo. Namutla ang muha, lumaki ang mata at dahan-dahang bumaba ang tingin sa maliit na test. Sigurado ka ba? Tumango si Ana ng luhaan. Nag-ultrasound ako kanina. Higit 5 linggo na po. Naging tahimik ang lugar. Matagal? Tumayo si Mang Arturo, lumakat ng mabagal sa bintana. Tiningnan ang hardin na namumulaklak. Hangin mula dagat na mahina. Hindi ko inaasahan na ganito kabilis. Yumuko si Ana, nabigla ang boses. Kung hindi kayo handa, kaya ko pong mag-isa. Hindi ko kayo sisihin. Ngunit lumingon siya. Pula ang mata, mahina ang boses. Akala mo ba ganon ako? Kung anak ko, gagawin ko lahat. Ngunit takot ako, takot na masasaktan ka. Takot na sasabihin ng tao na dahil sa prakaya ka naging ina sa 19. Tiningnan siya ni Ana, tumulo ang luha, takot lang ako na magsisi kayo. Lumapit si Mang Arturo, hinawakan ang kamay, inilagay sa dibdib niya. Pakinggan mo, tumitibok pa rin dahil sa iyo at kung bunga ng pag-ibig ang bata, kahit tumalikot ang mundo, andito ako sa iyo. Umiyak si Ana ng buong-buo sa yakap niya. Tunok ngalon sa labas tulad ng tahimik na pagpapala. Isang maliit na buhay na dumating, dala ang bagyo, ngunit liwanag din na nagpahawak ng mahigpit, naniniwala na magpapatuloy. Sa loob ng 1 linggo, kumalat ang balita na buntis, si Ana sa hotel tulad ng apoy sa dayami. Ang maagang nakakaalam ay nagtsitsismis, ang huli ay nagbubulungan. At siyempre ang pinakamaraming binanggit ay si Mang Arturo. Bata pa lang 18, bagong dating pa ay nabuntis na. At balita, anak daw may-ari. Diyos ko, matanda na halos kaedad ng tatay niya. Ano pa ang hinahanap? Mga masasamang salita sa lahat ng sulok. Sa tiyanten, elevator, kahit changing room ay alam ng lahat ngunit walang direkta. Bulong lamang ngunit malakas para marinig ni Ana, sinubukan niyang maging mahinahon. Nanatiling nagtatrabaho, magalang na bumabati, maayos ang gawa, ngunit sa loob ay parang pinupunit, nagbago ang katawan, pagod, nahihilo, walang gana, sa pagkain, hindi makatulog. Ngunit ang mas masakit ay tingin ng iba, tingin na puno ng usisa, husga tulad ng siya ay kriminal. Alam ni Mang Arturo ang bawat sismis na dumadating sa kanya, ngunit hindi niya may hayak, hindi rin makaharap mag-isa ang lahat. Isang umaga sa meeting ng management, biglang sinabi ng matagal na staff na si Aling Flora,
Pasensya na, ngunit kung patuloy na magtatrabaho si Ana sa ganitong kondisyon, mahirap panatilihin ang reputasyon sa bisita. Sino ang magtitiwala sa kanya sa kwarto ngang dayuhan habang lumalaki ang tiyan, tension sa meeting room. Tiningnan ni Mang Vince, kaibigan ni Mang Arturo ng may awa. Umupo si Mang Arturo sandali at dahan-dahang tumayo, salamat sa pagiging prangka. Alam kong mahirap tanggapin, ngunit kinukumpirma ko na anak ko ang bata at ako ang buong responsible. Tahimik ang lahat. Hindi ko hinihiling ang suporta. Gusto ko lang na intindihin na hindi ko pinipilit ang sinuman na magtiis. Si Ana ay magre-resign mula next week, temporary na alis sa posisyon. Ang benepisyo at sweldo ay mananatili hanggang sa desisyon niya pagkatapos manganak. Ang salitang iyon ay tulad ng kampana sa meeting. Walang nangahas na magdagdag. May nahiya na yumuko, may tiningnan siya ng iba. Araw iyon, umakyat si Mang Arturo sa opisina, isinara ang pinto at nakaupo ng oras-oras. Walang reklamo, umiikot lamang ang upuan at tunongang orasan sa malawak na kwarto. Hapon pag-uwi, naghihintay si Ana sa harap ng bahay, tahimik ang mukha. Nakita siya, tumayo siya. Akmang magtanong nang itaas niya ang kamay. Mahina. Naayos ko na. Pahinga ka muna sa bahay. Tiningnan siya ni Ana. Nabara ang lalamunan. Pasensya na po sa tsismis na dala ko. Ngumiti si Mang Arturo. Maputla ngunit toto. Sabi nila matandang loko ako. Hindi ako galit. Galit ako dahil hanggang ngayon hindi nila naiintindihan ang pag-ibig. Yumakap si Ana ng mahigpit. Ang bagyo ang opinyon ay maaring tangayin lahat. Ngunit hindi ang hawak nila nang matibay sa gitna ang buhay na bagyo. Isang tanghali sa Hunyo, maliwanag ang araw, hangin mula dagat na humahaplos sa mga puno sa harap ng hotel. Nagpapahinga si Ana sa kwarto nang marinig ang katok na malakas. Binuksan niya at natigilan. Sa harap ay ang ama na si Mang Pedro. Payat na payat, mukhang haggard, hawak ang tungkot, kasama ang kapitbahay na si Aling Tess na sumusuporta. Nakita si Ana. Sinulyapan ni Mang Pedro, masungit. Alam mo pa palang magbukas ng pinto. Natigilan si Ana, nabara, tatay, pasok po muna kayo. Hindi naghintay, tinulak ang pinto at umupo. Agad na sinabi, pumunta ako para makita ng personal, kung alam mo pa ang kahihiyan. Yumuko si Ana ng tahimik. Wala na siyang luha. Ang kwento niya ay nasabi na ng lahat. Handa siyang harapin ang husga. Ngunit nang sabihin iyon ng sariling ama, parang durok ang puso. Tiningnan ni Mang Pedro ang kwarto, ang maayos na gamit, ang maliit na altar na may larawan, ng ina na may insenso. Kunot ang no, totoong nakatira ka sa kanya. Opo? Buntis ka talaga? Opo? Anak niya. Opo. Tatlong opo ni Ana na magaan ngunit matibay. Nakpatahimik kay Mang Pedro. Maya-maya, hinampas ang tungkot sa sahig. Malakas na sabi, Bobita ka, anak, kung hindi mo inaalagaan ang sarili mo, sino? 18 palang hindi mo pa naranasan ang buhay dalaga, ina na kaagad sa matanda. Tumingala si Ana, unang beses na tiningnan ng matagal ang ama. Tatay, dati nang kinuha ni nanay kayo, mahirap, may kapansanan, walang sumuporta ngunit pinili niya dahil naniniwala sa puso niya, ako rin po ganon. Alam kong mahirap ang pinili ko ngunit hindi mali. Nabara si Mang Pedro. Akmang magsalita ngunit hinikpitan ang tungkot nang walang lumabas. Maya-maya, mahina na sabi, Doktor sabi siguro ilang buwan na lang ako, hindi na kayangang atay, hindi ko sinasabi para maawa ka. Gusto ko lang makita ang apo ko bago mamatay. Natigilan si Ana, nanginginig ang katawan. Tatay, bakit hindi niyo sinabi agad? Hindi ako nangahas. Akala ko pinili mo siyang matanda kaya nakalimutan mo na ang bahay. Ngunit kahapon narinig ko kay Aling Rosa na nagpapadala ka pa rin ng gamot at pera, may nag-aalaga sa akin. Alam kong hindi mo ako nakalimutan. Umiyak si Ana nang yakapin ang ama. Si Mang Pedro ay nanatiling matigas ngunit luha rin ang tumulos sa balikat niya.
Hapon iyon, pag-uwi ni Mang Arturo ay nakita si Mang Pedro na nakaupo sa labas, mata sa dagat na malayo. Walang salita, dalawang lalaki na 20 taon ang akwat ngunit parehong mabigat ang loop. Maya-maya, sinabi ni Mang Pedro, hindi ko sinusuportahan ang relasyon na ito, ngunit kung mahal mo ang anak ko, mahalin mo ng buo. Tumango si Mang Arturo, pula ang mata. Hindi ako nangangakong malaki, ngunit habang humihinga pa, mabubuhay ako para sa kaligayahan ni Ana at ang bata. Huminga ng malalim si Mang Pedro. Ipinapabaya ko ang anak ko sa iyo, ngunit kung payakin mo siya isang araw, patay man ako hindi ko patatawarin. Parehong tahimik, ngunit sa init ng araw ay may lumambot sa loop. Ang tawag na kapatawaran, tiwala, unang beses na ang ama ay bitawan ang anak para sa kaligayahang pinili niya. Pagkatapos ng pakikita, lumambot ang relasyon ni Mang Pedro at Ana. Kahit may alinlangan pa rin sa loob niya, ngunit hindi na masungit tulad dati. Ang pagmamahal, alala at tawag ng dugo ay nagturo sa kanya na tanggapin. Isang hapon, habang papalubog ang araw sa tabing dagat sa Batangas, umiinom ng taas si Mang Pedro kasama si Mang Arturo sa beranda. Pula ang langit, alon na humahampas sa buhangin tulad ng awit ng taginit. Biglang sinabi ni Mang Pedro, sa tingin ko, magsama kayo ng maliit na kasal, hindi malaki, basta may taong totong mahal sa inyo, para ang apo ko ay hindi tawaging walang ama ng ipangana. Natigilan si Mang Arturo. Matagal bago tumango ng dahan, mahina ang boses, hindi ko inaasahan ang kasal. Sapat na ang makasama si Ana araw-araw. Ngunit kung sinasabi mo, sige. Nang marinig ni Ana mula sa ama, umiyak siya tulad ng bata. Hindi niya inaasahan na ang amang naktaboy sa kanya ay siyang maksabing ang kasal. Sa mata niya noon, si Mang Pedro ay hindi lang ama kundi suporta, puno na nakprotekta sa buhay niya ulit. Ang kasal ay simple tulad ng gusto. Walang malaking tent, walang marangyang bulaklak, walang gown na makintap, dagat lamang na payapa, ilang kahoy na mesa sa buhangin, mga dilaw na ilaw na nakasabit, ilang malapit na kaibigan at papalubog na araw na tahimik. Nakaputing simple na dress si Ana, buhok na nakalugay, hawak ang wildflowers, si Mang Arturo ay naghihintay sa dulong buhangin. Gray suit na nakpamukhang matatak at mainit. Nang maglakad si Ana, dahan ngunit matibay ang hakbang, nagtagpo ang mata tulad ng maraming beses. Ngunit ngayon sa harap ngang saksi, sa tiwala at pagpapalangang pamilya, kaibigan, mga dating sumasalungat, nakduda ngunit sa huli ay tinanggap. Ang ofisyan ay si Mang Pedro. Nanginginig ang kamay ng ibigay ang kamay ng anak kay Mang Arturo, ngunit maliwanag ang mata. Ngayon ibinibigay ko ang anak ko sa iyo hindi bilang utang kundi regalo. Sana ingatan mo tulad ng huling kayamanan. Yumuko ng malalim si Mang Arturo. Nagpapasalamat ako. Buong buhay ko hindi ko sasayangin ang tiwala mo. Palakpakan. Ang alon sa dagat ay humahampas tulad ng pagdiriwang. Ang dilaw na ilaw ay sumasayaw sa mukha ni Ana na luhaan sa saya. Walang karwahe, walang fireworks. Ngunit iyon ang pinakamagandang kasal sa buhay ngang dalaga. Dahil may kapatawaran, tiwala, pag-ibig na sapat para lampasan lahat. At mula nun, hindi na tinatawag si Ana na dalagang nakamali. Tinatawag siyang asawa ni Mang Arturo, simpleng tawag ngunit buwang paglalakbay ng sakripisyo, katatagan at pag-ibig na walang kondisyon. Mabilis ang oras kaysa inaasahan ni Ana. Mula sa maliit na kasal sa dagat, lumamig ang mga bagay. Humupa ang sismis. Normal ang hotel. Si Mang Arturo ay umatras sa background, ibinigay ang operasyon kay Mang Fins. Si Ana ay tumigil ng trabaho, nanatili sa bahay para magpahinga, naghihintay sa panganganak. Lumalaki ang tiyan araw-araw. 8 buwan na lumipas, pagod ngunit payapa ang mukha niya. Inaalagaan siya ni Mang Arturo sa bawat kagat, tulog. Bawat gabi inilalagay niya ang kamay sa tiyan para maramdaman ang sipa at ngumiti tulad ng bata. Makulit ang anak natin, siguro lalaki. Biro niya. Tumawa si Ana. Lalaki man o babae, basta malusog.
at mayama tulad mo, siguro masunurin. Akala ay payapa na ang buhay. Ngunit dumating ang sakuna sa isang gabingang malakas na ulan. Araw iyon ng buwan, umulan mula hapon. Kidlat at kulok na nakpabigat sa hangin sa baybayin. Madaling araw, biglang masakit ang tiyan ni Ana ng malakas. Hindi tulad ng indigestion, parang may humihigpit sa loob. Mangmang, masakit po. Tawag niya sa gitna ng ulan. Nagising si Mang Arturo. Yumakap sa asawa. Nakita ang maputlang mukha, lila ang labi, nagpanik, hindi ito normal, kailangan sa hospital agad, ngunit malakas ang ulan, mataas ang alon, ang daan sa sentro ay blok sa puno na bumaksak. Tumawag siya ng ambulance ngunit sabi ay hintayin ng 30 minuto. Si Ana ay lalong masakit. Nakakulot sa kama. Hinihingal. Hindi makahintay. Nakpayong si Mang Arturo, binuhat ang asawa sa motor, tinakpan ng tarpaulin at isang kamay sa manibela, isa sa asawa na nasasaktan sa likod, ang ulan na parang lunukin sila. Madulas ang daan, malakas ang hangin ngunit hindi huminto. Sa sangandaan malapit sa sentro, sumatsat ang motor dahil sa malaking butas. Nabagsak siya sa braso, dumudugo ngunit tumayo siya, binuhat ang asawa papunta sa malapit na health center. Ang nurse sa gabi ay namutla ng makita. Diyos ko, bakit hindi tumawag ng ambulance? Hindi naabot. Please tulungan ang asawa ko, ang anak ko. Humihina siya sa lami. Alala at pagod. Naging emergency ang gabi. Dumating ang doktor, dinala si Ana sa delivery room. Umupo si Mang Arturo sa pasilyo, braso na sugatan na binabalutan, mata hindi umaalis sa pinto. 3:00 umaga. Umiyak ang sanggol, sumagitsit sa tahimik na pasilyo, sa pusong lalaking hinihingal. Babae po, sabi nga nurse, ngumiti ng mabait. Ligtas na ang ina at anak. Luhaan si Mang Arturo, wala nang lakas para magsaya, umupo lamang, mata na basang-basa sa saya. Isang maliit na buhay na ipinangana sa gitna ng ulan, sa bagyong ng buhay. Dinala siya na sa labas, maputlang gunit e negumiti. Tiningnan siya, mahina ang boses. Pasensya na po sa takot na dala ko. Hinawakan niya ang kamay, hinalikan ng mahina na ako ang dapat magsori dahil hindi ko nabigyan ng payapang panganganak. Ngunit alam mo ba, malakas ang iyak niya. Kamukha mo, matatag, matigas at matapang. Sa labas umulan pangunit payapa, na ang loop nila. Isang bagong buhay sa gitna ngang pag-ibig na walang kondisyon ngang 2 taong akala walang simula. Ngunit ang buhay na iyon ay esensya ngang lahat ng maganda na pinagsamahan nila. 3 buwan pagkatapos ipanganak ang anak na babay, nakstabiliza ang buhay ni na Ana at Mang Arturo. Pinangalanan ang bata na Grace tulad ng biyayan nangit, may itim na bilog na mata, puting balat tulad ng gatas at gustong-gusto ang tunog ng alon tuwing umaga. Si Ana ay nagpapasuso. Tuwing umiya ang bata, basta buhatin ni Mang Arturo, tapikin ang likod at kumanta ng lumang awit ay tumatahimik. Siguro mahal niya ang boses mo. Sabi niya, mata na masaya tulad ng batang lolo. Kahit lampas 60, tuwing umaga ay pinapaligo niya sa araw ang bata sa hardin at nagsusulat ng diary. Mga salitang nakasulat sa notebook na asul na tinta, sulat na pahilik, minsan nanginginig. Para sa anak ko, kung lumaki ka at magtaka kung bakit, mas matanda ang tatay ko kaysa sa iba. Basahin mo ito. Dito hindi lang kwento ngang pag-ibig ng nanay mo, ang 18 taong dalagang matatak kundi ang paglalakbay ng puso ko. Isang taong akala hindi na makakapagmahal, walang pag-asa hanggang dumating ang nanay mo. Nakita ayon ni Ana ng aksidente habang naktitiklop ang damit. Nabasa niya at tumulo ang luha. Hindi niya inakala na ang tahimik na lalaki ay may pusong puno emosyon. Hindi marami ang sinabi tungkol sa hirap na tiniis niya. Hindi nagrereklamo sa sismis. Hindi binanggit ang sakit nun. Kwento lamang tulad ng
ama na sumusulat sa anak ng may pagmamahal at pasasalamat. Kailan mo po ito sinimulan? Mula nang sumipa siya sa tiyan mo, ngumiti siya, gusto ko kapakwalan na ako. Alam niya kung paano ko minahal ang nanay niya. Niyakap siya ni Ana ng mahigpit, walang masabi pa. Ang pag-ibig niya ay hindi maingay, hindi malakas ngunit matibay, tahimik tulad ng alon sa dagat dito. Nagpalaki sa kanya at ngayon nagprotekta sa anak niya. 3 taon pagkatapos, ang maliit na hotel sa dagat ay naging paborito ngang turista. Hindi lang sa tanawin kundi sa totoong kwento ngang pag-ibig dun. Balita-balita na ang may-ari ay nakpakasal sa dalagang halos 40 taon ang bata at masaya sila ng kakaiba. Hindi na naksismis, hindi na sinisiraan. Dahil nakikita sa taon, totoong pamilya kung saan ang batang asawa ay sumusuporta sa asawa na nagtuturo sa anak, kung saan ang matandang ama ay nagpapaligo sa araw, nagpapakain ng lugaw, nagpapalit ng diaper ng may saya tulad ng bata. May nagtatanong kay Mang Arturo kung takot siya. Mahalin ang mas bata. May oras ba na pakiramdam ay iba siya? Ngumiti lamang siya, mata na mabait, matandang puso ngunit hindi luma, basta marunong magmahal. Si Ana ay tahimik na nakaupo sa tabi na tinitingnan siya. Alam niyang hindi kailangan ng palasyo, hindi sumpa sa bundok at dagat, basta may taong nangahas na hawakan ang kamay sa bagyo at panatilihin ang pangako araw-araw ay sapat para sa payapang buhay. Ang buhay ay may mga tadhana na akala ay makasalungat ngunit namumulaklak sa hindi naasahan. Ang kwento ni Ana at Mang Arturo ay hindi lang pag-ibig ng 18 taong dalaga sa lalaking higit 60 kundi paglalakbay ng 2 pusong lumampas sa lahat ng prejudice para makita at makbuo ng totoong pamilya. Mula sa dalagang itinuring na nakamali, si Ana ay matapang na humarap sa tsismis sa pamilya para protektahan ang pag-ibig at anak sa tiyan. Mula sa lalaking akala ay tapos na, pusong lumamig sa maraming sakit, si Mang Arturo ay natutong magmahal ulit, magsakripisyo at maging asawa, ama ulit ng may kapatawaran at katapatan. Ang kwento ay nagpapakita na ang totoong pag-ibig ay hindi sinusukat sa edad, posisyon o tingin ng iba, sinusukat sa katapatan, sa maliliit na bagay araw-araw at sa paharap sa bagyo ng makasama. At na minsan ang nagpapasaya sa atin ay ang taong hindi natin inaasahan. Sa lipunang-puno ngang kahigpitan at pamantayan, ang pag-ibig ni Ana at Mang Arturo ay patunay na ang mabuti ay makakakita ngang mabuti, ang marunong magsakripisyo ay gagantimpalaan. Ang manabubuhay para husgahan at siraan ang iba, sila ang nawawala sa buhay. Ang pinakamalaking aral sa kwentong ito ay ang kaligayahan ay hindi sa pagiging tama sa mata ng iba kundi sa pagiging toto sa puso at hindi pag-iwan sa taong totoong para sa iyo.